Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1965 sa lugar ng Cagayan, Bali. Sa papalubog na araw ay nakatayo naman si Janos sa isang malaking bato sa may dalampasigan. Ihip ng hangin at malalakas na hampas ng alon ang kanyang naririnig. Sa loob ng ilang oras ay magaganap na ang labanan kung sino sa dalawang panig ang magtatagumpay. Sa mahabang panahon ay nakikipaglaban siya sa kasamaan, pero sadyang nararamdaman niya na ang nalalapit niyang takip silim. Handa na si Janos na tapusin ang lahat, kahit ang sariling buhay. Babalik ka pa ba, Janos? Umaasa ako na magkikita pa tayong muli. Pwede naman kitang samahan. Wika ni Paul habang nakatingala kay Janos. Umaasa rin ako na magkikita pa tayo, Paul. At sa pagkakataong ito, ay ayaw kitang isama dahil sino na lang ang magkukwento ng buhay ko kung sabay tayong mawala. Tugon dito ni Janos na bahagyang ngumiti habang nakatanaw sa karagatan. Gagawin mo kong tagapagsalaysay ng iyong kwento? Kung ganun, dapat kang makabalik upang madagdagan ang kwento ng buhay mo. Wika ni Paul. O siya, sige. Maraming salamat sa iyo, Paul. Nakangiting sambit naman dito ni Janos. Sa huling sulyap nila sa isa't isa ay gumuhit ang kidlat sa kalangitan na tumama kay Janos at bigla itong naglaho. Bumakas naman sa mukha ni Paul ang balungkot at matinding pag-aalala. Sa hilagang bahagi ng Cagayan ay may isang antingerong naninirahan malapit sa may dalampasigan. Siya si Janos, ang antingerong tangan ang mutya ng kidlat. Nakatira siya sa bahay na bato, isang uri ng bahay sa hilagang bahagi ng bansa na may sapat na katatagan sa tuwing mananalasa ang bagyo. Mag-isa lamang sa buhay si Janos. Naubos ang kanyang pamilya nang dahil sa pananalasa ng bagyo. Kaya naman natakot na siyang bumuo ng sariling pamilya dahil ayaw niya nang maramdaman ulit ang pait at sakit na mawala ng mga mahal sa buhay. Pero ang pangyayari na iyon sa buhay ni Janos ay mas nagpatibay pa sa kanya. Iginugol na lamang niya ang sarili sa pagiging antingero. Masasabing umabot na nga sa sukdulan ang kaalaman ni Janos sa paggamit ng mutya ng kidlat. Isang malupit na antingero si Janos. Dala na rin sa kabiguan, hindi niya nailigtas ang kanyang pamilya. Tahimik na tao lamang si Janos at wala itong halos kaibigan sa lugar. Maliban na lang kay Paul na isang binatang albularyo. Janos, nariyan ka ba? May dala akong mga prutas. Medyo marami ang mga donasyon kahapon. Masisira lang to kaya sayo na tong iba. Sambit dito ni Paul habang sinisipat ang bahay ng antingero. Medyo patarik pa kasi ang kinaroroonan ng bahay nito at aakyat ka pa sa batong hagdan. Lumapit na si Paul at patuloy na sinipat ang bahay. Tahimik ito, ngunit bukas ang mga bintana. Nagtungo naman siya sa likod. Baka naroroon ang kaibigan, subalit nakita niya si Janos na nakatungtong sa isang sanga ng puno at seryoso ang muka na nakatingin sa may karagatan. Ay, nariyan ka lang pala. Ipapasok ko na tong mga prutas sa loob, Janos. Sambit pa dito ni Paul.
Hindi man lang umimik si Janus at seryosong nakatingin pa rin sa dagat. Pagkalabas ni Paul ng bahay nito ay napatingin na rin siya sa malawak na karagatan. Mukha namang walang dilubyong darating dahil napakaganda ng panahon. Bumaba na si Janus sa may sanga at napangiti na lamang si Paul dahil tila lumutang sa hangin ang marahang pagbaba ng kaibigan. Sa laki ng katawan ni Janus ay hindi man lang halos gumalaw ang maliit na sanga ng puno na kanyang kinatatayuan. Maghanda ka, Paul. Nakakita ako ng mga magindara. Balaan mo ang mga mangingisda na mag-ingat. Wika naman dito ni Janus. Babalik na naman ang mga yan. Sige, pagsasabihan ko ang mga mangingisda. Alam na rin nila ang gagawin kung may magindarang magpapakita. Tugon naman dito ng albularyo. Huwag pa rin tayong magpakampante. Alam mo naman ang kakayahan ng mga aswang dagat. Paalala pa dito ni Janus. Nagpaalam na rin si Paul at para na rin mabalaan ang mga mangingisda. Sa pagbaba ni Paul ay nagtungo siya agad sa mga kabahayan sa may dalampasigan at kinausap ang mga tao tungkol naman sa banta ng magindara. Nakaramdam na naman ng takot ang karamihan dahil sa mga lumipas na mga taon ay hindi biro ang bilang na biktima ng mga aswang dagat. Tumugon naman ang mga mangingisda sa paalala ni Paul. May mga nagsasabing hindi muna sila manghuhuli ng isda. Pero may mga hindi nagpatinag dala na rin sa matinding pangangailangan. Kung yan ang pasya ninyo, mag-ingat kayo at kung may mapansin kayong kakaiba, balik agad sa dalampasigan. Naiintindihan ko kayo kung bakit kailangan nyo pa rin na mangisda. Wika naman dito ni Paul. Kinagabihan ay may mga pumalaot pa rin. Si Mario at ang dalawang anak ay magkakasama sa iisang bangka. Inihagis na nila ang lambat sa dagat at matyagang naghintay na mapuno ito ng mga isda. Makalipas ang ilang minuto ay gumalaw na ang lambat, pero parang may humihila nito. Naalarma na ang mag-aama at mabilis na nagsagwan paalis sa laot dahil alam nila na posibleng magindara ang may gawa nito. Hinayaan na lamang nila ang lambat na tuluyang pumailalim na sa dagat. Habang ang mga binatang anak ni Mario ay mabilis na ang pagsagwan, siya naman ay nakaamba na ang itak sa posibleng pagpapakita ng mga aswang dagat. Hanggang sa nakarinig na sila ng kakaibang mga huni, nagsimula ng manlabo ang kanilang mga paningin at bumibigat na ang katawan. Pinilit nilang sumigaw at sakta ng sarili upang manatiling gising. Ngunit naramdaman na lamang nila na naging paurong ang takbo ng kanilang bangka. Wala nang epekto ang pagsagwa nila dahil nadadaig na ito ng paghila ng mga nilalang. Nagsilutangan na rin ang mga ulo ng magindara sa palibot ng bangka. Tumayo na ang mag-aama at nakaamba na ang mga sagwan upang ihambalos sa mga papalapit na aswang. Subalit may biglang bumagsak sa dagat at nabaling ang atensyon ng mga aswang doon. Bahagyang natahimik hanggang sa may bumulusok na umahon mula sa ilalim ng tubig.
at tangay ang dalawang magindara. Nagulat ang mga aswang at nagsipulasan nito. Inihagis ng nilalang ang dalawang magindara sa mga kasamahan nito at doon nag-umpisa ang labanan sa pagitan ng mga aswang dagat at ng isa pang nilalang. Mabilis na nagsagwan ang mag-aama at lumayo na sa lugar. Habang nakatanaw si Mario sa mga nagsasalpukang nilalang, ay nakita niya ang tila mga kidlat na tumatama sa mga aswang. Napangiti na lamang si Mario dahil alam niya na si Janus ang taong nagligtas sa kanila. Pagsapit ng umaga ay muling nagpunta si Paul sa mga kabahayan at kinamusta ang mga nangisda kagabi. At dito niya nalaman ang pag-atake ng magindara. Lumapit naman si Mario sa albularyo at ikwinento ang lahat. Nag-abot din siya ng mga pagkain kay Paul upang ibigay kay Janus bilang pasasalamat. Nako Mang Mario, hindi na sana kailangan pero maraming salamat at mabuti nakaligtas kayo kagabi. Wika ni Paul. Subalit ang pag-atake ng mga magindara ay hindi lamang nagtatapos sa gabing yun. Nabalot ng pangamba si Paul habang patungo siya sa bahay ng antingero. Hindi niya kasi maiwasang mag-alala sa kaligtasan ng buong baryo. Janus, anong plano mo sa muling panggambala ng mga magindara? Alam natin pareho na hindi sumusuko ang mga yan at gagantian dahil sa ginawa mo. Bungad naman dito ni Paul. Pilitin natin na wala nang mabiktima ang mga aswang dagat. Gabi-gabi magmamasid ako sa dagat mula rito. Wika naman dito ni Janus. Ako naman ang bahala dun sa ibaba. Siya nga pala, Janus. May nabalitaan ako sa kabilang baryo. May iilang tao na daw ang bigla na lamang nawawala. Sa palagay ko, aswang ang may gawa nito. Maaari mo bang silipin ang lugar na yon? Pakiusap naman dito ng albularyo. Sige, pupuntahan ko yon. Tugon dito ng antingero. Bago naman magtakip silim ay naghasa na ng itak si Janus. Habang ginagawa niya ito, ay iniisip niya kung anong uri kaya ng aswang ang naghahasik ng lagim sa kabilang baryo. Bumalik naman sa kanyang alaala nang minsan ay nakapaslang siya ng aswang sa pinakaunang pagkakataon. 3 dekada na ang nakalipas sa panahong ito, ay baguhan pa lamang si Janus sa pagiging antingero. Isang matapang at palaban na lalaki itong si Janus. Sa kanilang tirahan dati ay may isang antingero na inabuso ang kakayahan. Totoo naman na nakakatulong sa kanila ang antingerong si Bador. Subalit, isa din itong mayabang na nangingikil pa sa mga tao. Ang mga magulang ni Janus ay simpleng nagtitinda ng daing sa palengke hanggang sa dumating ang sitwasyon na nakursunadahan ni Bador. Nakikilan ang mga ito. Labis na nagmakaawa ang ama ni Janus na huwag limasin ang mga kinita nila sa buong araw, kahit magtira lang ito ng kalahati. Ngunit hindi sapat kay Bador ang kalahati. Nais nito na kunin ang lahat ng kinita bilang kabayaran sa pagliligtas niya sa buhay ng mga ito, kontra naman sa mga aswang. Naabutan ni Janus na sinusuntok na ang kanyang ama. Bilang anak ay sumugot ito kay Bador. Ngunit isang tadyak lang sa sikmura nito ay natumba na si Janus at nagsuka
sa tinde ng tama. Lumuhod na ang kanyang ama na nagmamakaawa at ibinigay ng asawa nito ang lahat ng pera, tumigil lamang si Bador. Ang pangyayaring iyon ay nasundan pa kaya halos wala na silang mabiling pagkain. Nagtiyatyaga na lamang sila sa mga gulay na nasa kanilang likod bahay. Isang pahirap sa kanilang lugar ang sanay tagapagtanggol nila. Kahit ano pa ang balak gawin ni Janos ay hindi siya umuubra laban sa isang antingero. Parang isang lata lamang siya na pwedeng sipa-sipain na lang ni Bador. Dito nagka-interes si Janos na maghanap ng mutya, subalit hindi niya alam kung papaano at saan maghahanap. Kumonsulta siya sa mga albularyo. Napawang takot din kay Bador. Sa lahat ng mutya na nabanggit ng mga nakausap na albularyo ay sa pangil ng kidlat siya nagka-interes. Sa isang gabi na malakas ang ulan na may kasamang kulog at mga kidlat ay nasipat ni Janos ang isang matandang lalaki na nagpasilong sa isang puno. Nakatayo lamang ito at nakaharap sa kanilang bahay. Sa pagliwanag ng kidlat ay doon pa lamang niya naaninag ang kaanyuan nito. Makalipas ang ilang minuto ay naawa na si Janos dahil tiyak na basang-basa na ang matanda. Kaya naman sinubukan niya itong puntahan. Kinuha niya ang dahon ng anahaw sa gilid ng kanilang bahay at sumisigaw siya papalapit sa matanda. Sinabi niyang pupuntahan niya ito at papapasukin sa bahay. Subalit, ilang metro pa lamang ang layo ni Janos sa matanda ay tumama ang napakalakas na kidlat sa puno kung saan naroroon ang matanda. Sumabog at nasunog ang punong yon. Bahagyang tumilapon si Janos at sa pagbalik ng tingin niya ay nahati na ang malaking puno at nagliliyab ang karamihan sa parte nito. Nagmadali naman siya upang hanapin ang matanda. Panay tawag si Janos sa matanda, ngunit hindi niya na ito natagpuan pa. Tiyak siyang natamaan ng kidlat ang matandang yon. Pero nasaan na ang katawan nito? Aalis na sana siya sa puno upang hanapin sa ibang bahagi ang matanda, ngunit napansin niya ang bukod tanging kulay asul na apoy sa gitna ng nahating puno. Unti-unting naapula ng ulan ang apoy. Maliban lang sa asul na apoy, sinipat pa ito ni Janos at may napansin siya na tila pangil na napakaputi at doon nagmula ang kulay asul na apoy. Pangil ng kidlat? Ito na ba ang pangil ng kidlat? Tanong nito sa kanyang sarili. Ilang saglit pa ay nawala na ang apoy. Marahan niyang kinuha ang pangil na mainit-init pa. Agad niya itong inilagay sa bulsa at sa kanyang pagtayo ay muling kumidlat at sapul na sapul si Janos. Matapos ang pagtama ng kidlat ay dumilim na ang paningin ng binata at bumagsak na sa lupa. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay maliwanag na at nakita niya ang ina na nakahawak sa kanyang kamay habang tulog na nakaupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Nang magising ang ina ay labis itong nagpasalamat dahil buhay pa si Janos. Habang ikwinento ng kanyang ina ang nangyari kagabi ay nakita ni Janos ang kanyang damit na nakasabit sa gilid ng bintana. Wasak at gutay-gutay na ito. At kahit sino pa ang magsabi, tiyak
Hindi na mabubuhay ang taong natamaan ng kidlat. Sa kalooban ni Janus ay nakaramdam siya ng tuwa. Hindi dahil sa nabuhay pa siya, kundi sa pangil ng kidlat na kanyang nakuha. Pasimple niyang kinapa ang bulsa at naroroon pa rin ang pangil. Nagtataka naman ang kanyang pamilya kung papaano nakaligtas si Janus. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano. Malamang iniligtas ako ng Diyos. Inay, magpunta tayo sa simbahan upang makapagpasalamat. Wika naman dito ni Janus. Hindi na nag-atubili pa ang buong pamilya at nagtungo sila agad sa simbahan upang magdasal at magpasalamat. Sa tuwa ng kanyang ama ay bumili pa ito ng pansit upang pagsaluhan sa hapunan. Makalipas ang ilang araw ay pinuntahan ni Janus ang kakilalang albularyo at inilahad niya ang tungkol sa hindi inaasahang pagkuha sa pangil ng kidlat. Namangha naman at napangipi ang albularyo. Hindi ito nagdalawang isip na gabayan at turuan ng mga usal ang binata. Habang unti-unting natuto si Janus ay wala siyang ibang iniisip kundi balikan at sugpuin ang kawalangyaan pinaggagawa ng antingerong si Bador. At nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya magiging katulad ni Bador. Sa lahat ng ito ay walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang. Makalipas ang 2 buwan ay muling nag-amok si Bador sa palengke. Nasindak ang lahat at pinagsisira ang mga paninda. Wala ni isa ang sumubok na lapitan si Bador hanggang sa isang malaking sandol ang tumama sa kanyang ulo. Natahimik ang lahat at nangangamoy gulo na. Marahang lumingon si Bador at nakita niya ang isang binata na nakatayo at seryosong nakatitig sa kanya. Sa sandaling yon ay itinago ni Janus ang kanyang presensya bilang antingero. Ngumisi lamang si Bador at naglakad papalapit na sa binata. Papagitna na sana ang kanyang ama, ngunit inabisuhan niya ito na doon lamang sa tindahan manatili. Ibang Janus din ang nakita ng kanyang ama dahil punong-puno ito ng katapangan at lakas ng loob. Isang napakalakas na suntok ang binitawan ni Bador at sa pulang kaliwang pisngi ni Janus subalit napalingon lamang ng konti ang binata at hindi man lang ito nakaramdam ng sakit. Nais din kasing patunayan ni Janus kung gumagana na ba talaga ang kanyang mutya. Nagulat naman si Bador sa hindi inaasahang eksena. Kaya naman muli niya itong sinuntok. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sinalo ni Janus ang kamao ng antingero. Nanlaki naman ang mga mata nito at naramdaman nito ang higpit ng kamay ni Janus. Hinila naman ni Janus ang kamay ni Bador at buong lakas na ibinalibag. Namangha ang mga tao sa nakita at tila gumaan ang pakiramdam. Sa wakas ay may tumapat na sa abusadong antingero. Nagpagulong-gulong si Bador sa labas ng palengke. Tumayo ito at sumigaw pa. Pinagmumura niya ang binata at hinamon pa ito. Dito na tumakbo si Janus papalapit kay Bador. Akmang sasalubungin siya nito ng suntok. Biglang nawala ng ilang segundo si Janus at lumitaw sa likuran ng antingero. Isang kamay ang naramdaman ni Bador na humawak sa kanyang tagiliran at inihagis siya ni Janus paitaas. Sumigaw naman si Bador
Habang bumulusok pabagsak, kinuyom ni Janos ang kamao at sinalubong ang pagbagsak ng antingero. Halos kumawala naman ang kaluluwa nito nang matamaan sa may sikmura. Bumagsak si Bador at namimilipit ito sa sakit. Dinampot siya ni Janos at hinawakan sa leeg. Kitang-kita ni Bador ang mga mata ni Janos na may namuong kidlat. Kapag nakita pa kita sa lugar na ito, pasasabugin ko na ang utak mo. Matapang na wika naman dito ni Janos. Nagmamakaawa ng gusto si Bador at nangako na magpapakalayo-layo na. Tumatakbo ito habang umiika. Nagsigawan ang mga tao at nagbunyi, habang ang mga magulang ni Janos ay gulat na gulat sa nagawa ng kanilang anak. Sa pag-uwi nila ng bahay kinagabihan ay doon na inilahad ni Janos ang tungkol sa mutya ng kidlat na nakuha niya. Dito naliwanagan ang pamilya kung bakit nakaligtas si Janos sa gabing natamaan nito ng kidlat. At simula sa araw na yon ay hindi na nagpakita pa si Bador. Ngunit hindi naman talaga si Bador ang tunay na kalaban ni Janos kundi ang mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang naglalakad pauwi si Janos ay narinig niya ang pag-iyak ng isang babae dahil sa pananakit ng tiyan nito. Narinig din niya ang asawa nito na aalis ng bahay upang sunduin ang manghihilot. Buntis pala ang babae. Subalit may naamoy sa paligid si Janos hanggang sa nakita niya ang isang tiktik na gumagapang sa bubungan ng bahay. Akmang papalabas na ang lalaki sa bahay. Biglang lumitaw si Janos at inabisuhan nito na balikan ng asawa at huwag lumabas ng bahay dahil may tiktik sa kanilang bubungan. Nagulat ang lalaki at bumalik sa loob alinsunod sa sinabi ng antingero. Tahimik na pumalibot sa bahay si Janos at nang makita niya ang paa ng nilalang ay tumalon at hinila niya ito. Malakas niya iyong ginawa at ibinilibag sa isang puno. Dumikit ang tiktik sa katawan ng niyog at sa paglingon nito ay nasa malapit na si Janos, ngunit binigwasan siya ng pakpak ng aswang at napatras. Nanlaki naman ang mga mata ni Janos dahil ito pa lang ang unang beses niyang makakita ng aswang. Hindi niya naman halos mailarawan ang itsura nito. Ngumisi ang aswang at inilabas ang mahaba at kulay lila na dila. Sumipa naman ang aswang sa lupa at sumugod sa binata. Buong lakas naman itong hinambalos ng itak ni Janos mula pababa pa itaas at tumama ito sa baba ng aswang, dahilan upang mahati ang bibig nito. Nagngangawa ang aswang at nagwala habang sinasapu ang nabiyak na bunganga, dahilan upang nagkaroon ng pagkakataon ng antingero na atakihin pa ang nilalang na yon. Walang habas na pinagtataga ni Janos ang aswang. Nagkabali-bali na ang mga pakpak nito at iilang buto sa mga galamay. Ibinagsak ng antingero ang itak sa lupa at buong lakas na hinawakan ang ulo ng nilalang at inundaya ng mga suntok. Nagkawasak-wasak ang mukha ng nilalang hanggang sa bumagsak na ito sa lupa at nagaagaw buhay na. Isang napakalakas na tadyak sa dibdib ang ginawa ni Janos dahilan upang mawasak ang mga buto nito
Nang makita ng lalaki na bumagsak na ang tiktik, ay lumapit ito na may dalang apoy. Inihagis ng lalaki ang dalang sulo sa aswang. At ayon dito, mas maiging sunugin ang katawan nito upang hindi na muling mabuhay pa. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa pagkakaligtas sa tiyak na kapamakan. At sa gabing yun, ay nakita na ni Janus ang kanyang misyon sa buhay. Ang maging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga nilalang ng dilim. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Nagkakape pa si Janus sa balkonahe habang pinagmamasdan ang paligid na naliliwanagan ng buwan. Sa taglay niyang bilis ay kayang-kaya niyang puntahan ang kabilang baryo sa loob lang ng ilang minuto. Tatahakin niya ang kabundukan upang mas mabilis siyang makarating. Nang masipat niya si Paul na paakyat patungo sa kanyang bahay. Paul, abay gabi na. Ano bang sadya mo? Bungad na tanong dito ni Janus. Tutuloy ka ba sa karatig baryo ngayon? Sa tingin ko wala namang magindara na sasalakay ngayon. Mukhang nasindak na sa ginawa mo kagabi. Wika naman dito ni Paul. Babalik din naman kaagad ako, Paul. Pero kung sakaling may magindara, kaya mo naman silang pigilan, hindi ba? Oo naman. Sige na. Ako na muna ang bahala dito. Sagot naman dito ng albularyo. Nang makaalis na si Paul, ay umusad na rin si Janus. Nang makarating sa lugar si Janus ay nasipat niya ang malaking apoy na ginawa ng mga taga-baryo. Gumagawa sila ng pagbabantay sa lugar. Purong kalalakihan ang naroroon, malapit sa malaking siga at may mga dalang sandata. Isang larawan ng pagkakaisa. Nakatanaw lamang mula sa malayo ang antingero at mukhang payapa naman ang baryo. Tumungo naman si Janus sa mas liblib pang bahagi ng baryo sa pamamagitan ng pagtalon sa mga puno. Hanggang sa may nasipat siyang lalaki na nakatayo sa likod bahay. Kitang-kita niya ang mga nakabukang kamay nito na may mahabang kuko. Kumpirmado, isang aswang nga ang lalaking yun. Kulot ang buhok, walang pang itaas na damit at nangingintab ang maitim na balat. Sa sandaling yon ay hindi pa niya matukoy kung anong uri ng aswang ang taong yon na may kalakihan pa ang pangangatawan. Tila ba may inaabangan nito mula sa bahay na yon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto sa kusina at may lumabas na isa pang lalaki na may kargang tao. Nanlaki naman ang mga mata ni Janus dahil umaatake na pala ang mga ito sa tahimik na paraan. Habang may kargang tao ay may hila-hila pa ito na isang tao. Tila mag-asawa ang mga biktima na hindi mawari ni Janus kung buhay pa ba ang mga ito. Literal na naglakad lamang ang dalawa papalayo sa bahay. Kinuha naman ng aswang ang hila-hilang tao at ikinarga. Kasunod nito ay ang paglundag nila ng mataas at nagpalipat-lipat sa mga puno. Kampante naman na sumunod si Janus dahil naikubli niya ang kanyang presensya. Habang sinusundan pa lamang niya at base sa kilos ng mga aswang, ay may hinala na si Janus kung ano ang uri ng mga ito. Nasa 2 bundok na ang nalagpasan nila habang hindi pa rin nakakalata
ang dalawang aswang. Napakalayo na nila sa baryong pinagmulan hanggang sa nakarating sila sa isang maliit na komunidad. Dumating ang dalawang aswang sa lugar. May sumalubong sa mga ito na 4 na kalalakihan at ang dalawa ay dumiretso na sa nagkukumpulang mga kalalakihan na nakapalibot at nakaupo sa isang pahabang mesa. May 2 sulo sa magkabilang dulo ng mesa, kaya naman kitang-kita ni Janus ang ginagawa ng mga ito. Ang mga biktima ay ipinasok sa isang saradong kamalig. Malamang kulungan nila yon. Makalipas pa ang ilang minuto ay biglang nagsitayuan ang mga kalalakihan at may lumabas mula sa isang bahay. Napakunot ang noo ni Janus dahil ang aswang na lumabas ay isa palang gabunan. Sumaludo naman ang iba pang aswang dito. Ngayon ay kumpirmado na ni Janus kung anong uri ng mga nilalang ang mga ito. Mga gabunan na nasa iisang komunidad. Sa gabing yun, hindi bababa sa 10 gabunan ang nasilayan ni Janus. Bilang bihasang antingero, ay umatras si Janus sa sandaling yon. Dapat pagplanuhan ang pag-atake sa mga ganoong uri ng aswang. Nagpasya naman si Janus na bumalik sa kanyang bahay upang paghandaan ang pagtugis sa mga nilalang. Subalit may kailangan din siyang bantayan dahil sa banta ng mga magindara na nasa mismong lugar niya. Kinabukasan ay siya na mismo ang nagtungo sa kaibigang si Paul. Paul, mga gabunan pala ang nambibiktima sa kabilang baryo. Natagpuan ko na ang lungga nila. Wala mismo sa baryo, kundi nasa bundok na hindi napupuntahan ng mga tao doon sa kanluran. Wika ng antingero. Mga gabunan, ay anong plano mo ngayon? Nag-aalalang tanong naman dito ni Paul. Nais kong ubusin sila, pero sa dami ng kanilang lahi, tiyak may makakatakas kung sabay-sabay ko silang lulusobin. Naisip ko na isa-isahin ko sila, pero ang inaalala ko ay ang mga magindara. Wika pa ni Janus. Naiintindihan kita, Janus, pero wag mo na kaming alalahanin. Hindi basta-basta makakasalakay ang mga magindara sa dalampasigan. Tugon dito ni Paul. Pero ibang usapan na sa laot. Papaano na lang ang kabuhayan ng mga tao dito kung may malaking banta sa kanilang pangingisda? Pag-aalala ni Janus. Kailangang mamili si Janus kung sino ngayon ang uunahin niya. Ang sariling baryo o ang sa iba. Ilang araw na din nawala nang nangisda pa dahil sa takot na mabiktima ng mga aswang dagat. Bagay na nagpapahirap sa mga umaasa sa dagat bilang kabuhayan. Habang pababa na ang araw, ay nakatanaw lamang si Janus sa malawak na karagatan. Kailangan pa niyang magpasya bago pa may panibagong mabiktima ang mga aswang. Sa pagpatak ng dilim ay pumalaot si Janus gamit ang maliit na bangka. Walang nakakaalam sa kanyang binabalak. Plano ni Janus na palabasin ang mga magindara at tapusin na. Malaya siyang nagsagwan sa payapang karagatan hanggang sa nag-umpisang nag-iba ang galaw ng tubig na tila umiikot na. Napapangisi na ang antingero dahil narito na ang kanyang hinihintay.
Lumutang na rin ang ulo ng mga nilalang na tila mga nagkukumpulang damong dagat. Sa pag-angat ng mga ulo ay nagsimula ng gumawa ng tunog ang mga magindara. Ipinakita ni Janus sa mga ito na isa lamang siyang ordinaryong tao. Nahilo siya at unti-unting nakatulog. Lumapit na ang mga nilalang hanggang sa nahawakan ng isa ang kanyang kamay. Nang malubog na sa tubig ang kanyang kamay, gawa ng paghila ng nilalang, ay nagpakawala ng kidlat si Janus sa mismong tubig, dahilan upang makuryente ang mga magindara. Nagsipulasan at nagsigawan ang mga ito. Mabilis na bumangon si Janus at muling nagpakawala ng kidlat. Sabog agad ang tatlong aswang habang inatake naman niya ang iba pa gamit ang kanyang itak. Kahit mabilis lumangoy ang mga ito, ay wala silang panama sa animoy kasing bilis ng kidlat na kilos ni Janus. Isa-isang tumakas ang mga aswang dagat, ngunit isa-isa din silang hinabol ni Janus, dahilan upang magkaputol-putol ang mga katawan nito. Samantala, sa may dalampasigan ay napansin ni Paul ang nagsasalpukang kidlat sa laot at alam na nila kung sino ito. Pambihira ka talaga, Janus. Ilang magindara na naman kaya ang tinusta mo? Napapangiting wika ni Paul sa kanyang sarili. Naghanda naman agad ang mga tao ng sibat at mga sulo sa posibleng paglapit ng mga nilalang. Makalipas ang ilang minuto, ay naging payapa na ang lahat. Pero sa tingin ni Paul, hindi na maglalakas loob ang mga aswang na lumusob pa. Ang gabing yun ay napakahaba pa. Kaya naman matapos ang labanan, ay agad nang nagtungo ang antingero sa kabilang baryo. Tiyak siya na may ilang gabi pa siya upang maisagawa ang plano laban sa mga gabunan, habang mananahimik muna ang mga magindara. Bandang hating gabi na nang makarating si Janus sa baryo ng mga gabunan. Payapa at napakatahimik. May konting liwanag ng buwan. Naroroon pa rin ang mga taga-baryong kalalakihan na nagroronda. Sa pagpapatuloy ni Janus ay nadapo siya sa maliit na isang bahay. Nasipat niya ang isang lalaking gumagapang sa bakuran nito. May nag-iisang gaserang nakasindi sa loob ng bahay at tulog na ang mga tao. Marahang tumayo ang lalaki at pasimpleng kumatok sa pinto. Amoy na amoy ni Janus ang baho ng isang aswang mula naman sa lalaking yun. Bago pa man mabuksan ang pinto, ay lumitaw si Janus sa likod ng lalaki at agaran niya itong hinila papalayo. Doon niya ito ibinagsak sa may damuhan. Sa pagharap nilang dalawa, ay nagpalit anyo ang lalaki bilang gabunan. Nagpalitan sila ng mga suntok na animoy nag-uumpugang mga bato. Sa pag-amba ng aswang ng kalmot, ay nahawakan ni Janus ang kamay at agad niya itong binaliktad. Umatungal ang gabunan at nagpupumiglas. Habang nakahawak pa si Janus ay pinadaluyan niya ng kuryente ang katawan ng aswang. Nagsisigaw ito ng malakas. Sa pagbagsak ng nilalang ay walang patid na inundayan niya ito ng sapak gamit ang kamay na nagliliwanag ng kidlat.
Umuusok na ang katawan ng aswang at nanghihina na. Pero aminado si Janus na hindi basta-basta ang isang gabunan. Kaya naman mas mabuting paisa-isa niya itong atakihin. Sa huling banat niya, sa gabunan ay binali niya ang leeg nito. At hawak niya ang isang paa, ay hinila niya ang gabunan at dinala malapit sa pugad ng mga ito. Doon niya isinabit sa isang puno ang katawan ng gabunan na wala ng ulo. Kinabukasan naman ay binisita siya ni Paul. Inilahad ng kaibigan na naging payapa naman ang gabi matapos niyang atakihin ang mga magindara. Nandito ako kagabi, Janus, pero wala ka na. Nagpunta ka ba sa kabila? Tanong dito ni Paul. Oo, at nadali ko ang isang gabunan. Sa ginawa ko tiyak maaalarma na ang mga yon. Tugon dito ni Janus. Tiyak din na maghahangad ng digmaan ng mga yon. At alam mo na kung sinong pagdidiskatahan ng mga demonyong yon. Ang mga inosenteng tao. Wika ng binatang albularyo. Alam ko na ang galawan ng mga aswang. Kaya paglalaanan ko ng panahon ang baryong iyon. At ikaw na muna ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Ang mga mangingisda ay sa araw nakikilos. Mas ligtas yun kaysa sa gabi. Tugon naman dito ni Paul. Sa mismong araw na iyon ay bumalik si Janus sa kabilang baryo upang mabantayan ang lugar. Tanghaling tapat pa lamang pero may nakita na siyang lalaki na ubod ng lasing. Doon pa ito sa kalye sa tapat ng simbahan. Batid ni Janus na ang lalaking iyon ay may dinadalang problema dahil umiiyak ito habang umiinom ng alak. May mga kakilala ang lalaki na lumapit at inaya siyang umuwi. Pero nagalit lamang ito. Kaya naman hinayaan na lamang nila. May napagtanungan naman si Janus tungkol sa lalaking yon. Ayon dito, ang lalaking yon ay si Milton. Ilang araw na daw itong lasing dahil nawawala ang kanyang magina. May hinala na si Janus kung bakit nawawala ang mag-ina nito. Dagdag pa sa napagtanungan niya, halos araw-araw daw ay may nababalitang nawawala sa kanilang lugar. Inabangan ni Janus ang lalaki hanggang sa ito ay nakatulog. Bago naman magtakip silim ay napabalikwas si Milton sa kanyang kinahihigaan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kamalig sa may palayan. Bigla namang pumasok si Janus na may inabot na tubig. Nagalit si Milton at pinagmumura pa si Janus at kinabig ang tubig. Tumayo si Milton at akmang lalabas subalit pinigilan siya ni Janus. Hanggang sa nabanggit ng antingero ang tungkol sa gabunan. Gabunan? May alam ka sa nangyari? Nasaan ang mag-ina ko? Ibalik mo sila sa akin. Galit na wika ng lalaking pakiramdam ay iniwan siya ng mundo. Naiintindihan kita, Milton. Ako nga pala si Janus. Naparito ako upang tugisin ang mga gabunan. Wika ng antingero. Isa ka bang antingero? Tanong ni Milton habang tiningnan si Janus mula ulo hanggang paa. Oo. At kagabi isa sa kanila ay napaslang ko na. Nalaman ko ang nangyari sa iyo ayon sa nakausap ko sa sentro. Ano ba ang alam mo sa mga aswang dito sa baryo?
Usisa naman dito ni Janus. Sa sandaling yon ay lumuha na si Milton at sinisisi ang sarili sa pagkawala ng kanyang magina at pati sa mga ibang tao. Bigla namang napatingin si Janus sa huling sinabi ni Milton. Ibang tao? Ano ang ibig mong sabihin? May kinalaman ka sa pagkawala nila? Usisa pa ng antingero. Ayon kay Milton, ilang buwan na ang nakalipas nang may lumapit na isang lalaki sa kanilang bahay upang bibili ng mga manok. Nagbebenta kasi si Milton ng mga hayupan bilang hanap buhay. Nakilala niya si Waldo na naging suki niya na dahil araw-araw itong bumibili ng manok at iba pa. Naging magkaibigan sila hanggang isang gabi habang magkasama at papawi na ng bahay si Milton ay biglang nag-iba ang kanilang kwentuhan. Alam mo Milton, ako at ang aking kalahi ay ayaw ng gulo. Marami ka namang kakilala at kaibigan sa lugar na ito, hindi ba? Kailangan ko ang kooperasyon mo para maging tahimik ang lahat. Pag-iiba ni Waldo ng kanilang pinag-uusapan. Teka lang, parang hindi ko yata naiintindihan ng lubos ang sinasabi mo. At anong kalahi mo? Nagtatakang tanong dito ni Milton. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Siguro dapat lang na magtulungan tayo. Kailangan ko ng tao, karne ng tao, at ibibigay mo yan sa akin. Nakangising wika ni Waldo habang mahigpit na inakbayan si Milton. Anong karne ng tao? Naku naman Waldo, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Sambit ni Milton na bahagyang tumawa pero nag-iiba na din ang pakiramdam niya. Nang mapansin ni Milton ang pagbabago ng kamay na nakaakbay sa kanya, lumaki ito at naging kamay ng isang halimaw. Sa paglingon niya, sa kanyang kasama ay ibang nilalang na ito at napakabig siya sa bigla sa katawan nito. Tumambad kay Milton ang isang nilalang na noon pa lamang niya nasilayan. Isang malaking nilalang na ubod ng itim ang balat. Mahaba ang maputing buhok. May pangil at dalawang sungay sa noo. Halos manigas ang buong katawan niya sa takot at nanginginig na lamang ito habang nilalapitan ng nilalang. Madali lang naman ang ipapagawa ko sa iyo. 3 beses sa 1 linggo ay magdadala ka sa akin ng tao. Mas marami, mas maganda. Bilang kapalit nito ay ang kaligtasan ng pamilya mo at ng sarili mo. Ano Milton? Papayag ka ba o tatanggi ka? Wika ni Waldo habang nanlilisik ang mga mata nito. Hindi na nakapagsalita pa si Milton at napatango na lamang siya habang nanginginig ang buong katawan. Gawa nga nang wala naman siyang mapagpipilian, ay napilitan siyang pumayag kahit labag sa kanyang kalooban. Sa bawat tao na ibinibigay niya sa mga gabunan, ay tila dinudukot ang kanyang puso at hindi na siya nagkaroon pa ng sapat na tulog gabi-gabi. Inilihim niya ito sa kanyang asawa hanggang sa dumating ang punto na nagpasya na siyang tumakas sa lugar. Subalit, pumalag naman ang kanyang asawa. Bakit naman daw sila aalis sa lugar kung maayos naman ang kanilang kalagayan? Hindi naman masabi ni Milton ang dahilan. Kaya naman nagkaroon sila ng argumento ng kanyang asawa.
tumataas na din ang boses nito dahil hindi niya maintindihan si Milton at walang eksaktong rason kung bakit sila lilisan sa baryo. Sa gitna ng diskusyon ay tumayo si Milton sa may bintana at nagbuntong hininga. Sa pagbaling niya ng tingin sa labas ng bahay nila ay nakita niya si Waldo na nakatayo sa may sagingan. Galit na galit ang itsura nito. Isang larawan ng matinding galit at nagdulot ito ng matinding takot kay Milton. Tiyak, alam na ni Waldo ang kanyang balak na pagtakas at hindi ito magiging maganda para naman sa kanyang pamilya. Sa sandaling yon ay nanlaki ang mga mata ni Wilton at dahil buo na talaga ang pasya ng kanyang asawa na hindi aalis sa lugar, ay sinubukan ni Milton na kausapin si Waldo. Pagpatak ng dilim ay nagtungo siya sa kanilang tagpuan at doon hinintay niya si Waldo. Sa pagdating ng aswang ay lumuhod na sa pagmamakaawa si Milton at sinabi niya na hindi na kaya ng kanyang konsensya ang ipinapagawa sa kanya. Ganun ba, Milton? Mas iisipin mo pa ang iyong konsensya kaysa buhay ng pamilya mo. Pumili ka, buhay ng ibang tao o buhay ng mag-ina mo. Madiing wika naman dito ni Waldo. Maawa ka na, Waldo. Hindi ko na talaga kaya. Lubayan mo na ako at pakiusap. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Kung gusto mo, ako na lang. Maawa ka. Wika ni Milton habang umiiyak ito at nagmamakaawa. Sa mga oras na iyon, ay dahan-dahang umatras si Waldo at naglaho sa dilim. Agad namang tumayo si Milton at tumakbo papunta sa kanilang bahay. Subalit, nadatnan niya na bukas ang pinto at wala na sa loob ang kanyang mag-ina. Sa tindi ng kanyang paghihinagpis ay nagwala si Milton at gumulong sa may lupa na umiyak ng matindi. Bumuhos ang emosyon at labis na nagsisi sa kanyang ginawa. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Milton. Nalagay ka lang sa alanganin at wala kang laban sa mga gabunan. Isa lang ba si Waldo sa mga gabunan? Wika dito ni Janus. Siyang pinuno ng mga demonyong yon. Sana pinatay na lang niya ako. Hindi yung ganito na bawat oras nararanasan ko ang pait at sakit sa aking ginawa. Malungkot na tugon dito ni Milton. Pinuno ng gabunan? Pero Milton, huwag mong sayangin ang iyong buhay. Alam ko ayaw ng asawa at anak mo ang ginagawa mo ngayon sa iyong sarili. Bumangon ka at magpakatatag. May liwanag din sa dulo ng lahat ng ito. Dagdag na wika pa dito ni Janus. Anong magagawa ng isang katulad ko? Kayang-kaya nila akong tirisin. Pero pinahihirapan ako ni Waldo sa hindi niya pagpaslang sa akin. Wala siyang awa. Sambit pa dito ni Milton. Habang pinagmamasdan ni Janus ang naghihinagpis na lalaki, ay nakaisip ito ng paraan. Kinausap niya ito ng masinsinan at inilahad dito ang kanyang naisip na plano. Umaasa ako sa iyo, Janus. Kung yan ang paraan upang makagantin man lang ako sa mga demonyong yon, ay gagawin ko. Matapang na wika naman dito ni Milton. Huwag kang mag-alala, Milton. Ipinapangako ko sa iyo hindi ka mapapahamak. Matapos ang ilang oras nilang pagsasama,
ay dinala ni Milton ang antingero sa kanyang bahay. Humingi ng pasensya si Milton dahil sa magulong bahay nito. Napabayaan na rin kasi niya ang tahanan simula noong nawala ang kanyang mag-ina. Sa kabila ng kalungkutan ay nakaramdam ng pag-asa si Milton sa katauhan ni Janus. Pagsapit ng gabi ay nagmanman si Janus sa buong paligid. Wala naman siyang naramdamang banta. Pero ilang oras na lang ay uumpisahan na nila ang kanilang plano. Sa buong baryo ay tanging si Milton lamang ang hindi ginagalaw ng mga gabunan. Wala na rin kasi siyang takot at pakialam kung lapain man siya ng mga ito. Ilang beses na rin siyang nakakita ng aswang at hinahamon niya ito ng suntukan pero pinagtatawanan lamang nila si Milton. Utos ito ni Waldo na huwag galawin si Milton bilang bahagi ng parusa nito sa kanya. Kaya ito ang gagamitin ni Janus na pagkakataon upang maisahan ng gabunan. Oo, sige Janus, mauuna na ako sa'yo. Nais kong makita ang gabunan na mamatay sa harapan ko. Sambit ni Milton at umalis na ng bahay. Asahan mo yan, Milton. Tugon dito ni Janus. Naglakad na si Milton habang tumutungga ito ng alak. Pinagmumura ang mga gabunan at nagsisisigaw na magpakita ito sa kanya. Bagay na kadalasan niyang ginagawa hanggang sa may kumaluskos na sa mga puno sa gilid ng daan. Hoy, alam ko na nariyan lamang kayo. Bakit hindi niyo ko harapin, mga duwag? Ang papangit na nga ng mukha ninyo. Mga duwag pa kayo. Sigaw dito ni Milton. Hanggang sa may isang nilalang na naglakad palabas ng kakawyan. Tumatawa ito ng mahina at nagwikang kung hindi dahil sa utos ng kanilang pinuno ay matagal niya nang nilapas si Milton. Tumugon naman ang tawa si Milton at hinamon ng gabunan ng suntukan. Lumapit pa ang gabunan at naiirita sa lalaking amoy alak. Umamba na ang gabunan na sasapakin si Milton ngunit may sumalo sa kamao nito at napasigaw ang gabunan. Kasunod nito ay ang mabibilis na suntok na natamo ng gabunan. Sa bilis nito ay halos hindi makita ni Milton ang mga atake ni Janus. Napamangha na lamang ang ordinaryong tao sa kanyang nakita. Maya-maya pa nang makita niyang bugbog sarado na ang gabunan, ay napangisi naman si Milton. Bilang panghuling atake ay sinapak ni Janus ang aswang. Sa dibdib nito kasabayang lintik ng kidlat. Nawasak ang gitnang katawan ng gabunan ngunit buhay pa rin ito. Iniabot ni Janus ang kanyang itak kay Milton at nagwika siya na ito na ang tumapos sa gabunan. Sa galit ni Milton ay ibinuhos niya ang dalamhati sa naghihingalong gabunan. Walang patid na pinagtataga ni Milton ang nilalang hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa muli ay pinugutan ni Janus ang gabunan at sinilaban. Dalawa na ang nabawas sa mga kalaban. Janus, maraming salamat. Pakiramdam ko'y nabunutan ako ng tinik. Pero marami pa sila. Kahit gabi-gabi natin ito gagawin, ay papayag ako. Wika ni Milton habang hinihingal na boses. Kailangan na nating umuwi, Milton. Baka may makakita pa sa atin sa kampo ni Waldo.
kailangan pa rin natin mag-ingat upang maisagawa pa rin natin ang ganitong estilo. Paalala naman dito ni Janus. Sa pagbalik nila sa bahay, ay nabatid ni Janus ang pag-asa sa itsura ni Milton. Pero labis pa rin siyang naawa sa kalagayan nito. Anong mutya bang meron ka, Janus? Bakit ang lakas at ang bilis mo? Seryosong tanong dito ni Milton. Mutya ng kidlat. Alam mo ba na dati rin na agrabyado ang pamilya ko? Pero hindi sa aswang, kundi sa isang antingero. Kaya ako nagkaroon ng determinasyon na makakuha ng mutya. Maari din ba ako na maging antingero? Kahit anong mutya, ayos lang sa akin. Alam mo, Milton, hindi madali ang pagkuha ng mutya. Pero kung ito talaga ay ipagkakalob sa iyo ng kalikasan, usa na itong lalapit sa iyo. Pero may mas importante pa tayong gagawin kaysa paghahanap ng mutya. Walang kasiguraduhan kung gaano katagal iyon. Maaaring linggo, buwan, taon o dekada pa ang aabutin bago tayo makahanap ng mutya. Ang mahalaga ngayon ay ang gabunang naghahasik ng lagim sa baryong ito. Ang plano ng dalawa ay nagpatuloy at iilang gabunan na rin ang napaslang ni Janus. Bagay na ikinagalit lalo ni Waldo. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Milton at Janus, ay nakarinig sila ng mga sigawan. Inabisuhan agad ni Janus si Milton na umuwi na ito ng bahay dahil pakiramdam niya ay may pagsalakay na nangyayari. Hindi ako gagalawin ng mga gabunan, Janus. Pagtanggi dito ni Milton. Hindi na tayo nakakasiguro pa dahil galit na ngayon ang mga gabunan dahil sa pagkalagas ng kanilang mga kasama. Paliwanag naman dito ni Janus. Pumayag na lamang si Milton at mabilis na tumakbo pabalik ng bahay. Samantala, nasisipat na ni Janus ang iilang gabunan na sumalakay sa mga tao. Kitang-kita ni Janus na nagtatalsika na ang mga tao palabas ng bahay at walang awa nilang nilapa ng gabunan na nakaabang sa labas. Nagpakawala ng tigal po si Janus na agad namang napansin ng mga gabunan. Nagpalinga-linga ang mga ito at hinanap ang may gawa ng tigal po na sumalpok sa kanilang likuran. Dumaan ang katahimikan hanggang sa may isang gabunan ang natapyas ang kalahating muka at dahan-dahang dumulas sa katawan nito. Sa pagbagsak ng gabunan ay tumambad sa kanila ang isang lalaki na may hawak ng espadang kumikinang. Nakasuot pa ito ng salakot at tanging bibig lamang ang maaaninag mo. Umatungal na ang mga aswang at handa nang sumugod sa antingero. 4 na gabunan agad ang sumugod sa kanya. Nagsalpukan ang bawat panig habang ang mga tao ay pilit na dinala pabalik ang mga mahal sa buhay sa kanilang tahanan. Kahit wala na itong mga buhay na. Dumating pa ang 3 gabunan at pinagtulungan nila ang nag-iisang antingero. Samantala, napahinto sa pagtakbo si Milton dahil hindi niya maatim na wala siyang gagawin upang matulungan ng kaibigang antingero. Bumalik siya at hinikayat niya ang mga tao na kumuha ng sulo at mga sandata upang lusubin ang mga aswang. Kahit papaano ay may mga sumama kay Milton, lalo na ang mga nawala ng kapamilya. Umalingaw-ngaw ang puwersa ng mga tao na papalapit sa mga naglalaban. Sa sandaling yon
ay 2 gabunan na ang napabagsak ni Janus. Subalit, hindi rin may kakaila ang lakas ng mga ito, dahilan upang nagtamo ng iilang sugat ang antingero. Dahil na rin sa pagkakaisa ng mga tao, ay naitaboy nila ang mga gabunan. Subalit sa di kalayuan, ay nakatanaw lang pala si Waldo habang nagkumpulan ang mga tao at ipinakilala ni Milton si Janus sa mga ito. Ay nabaling ang tingin ni Janus sa isang bahagi. Kitang-kita niya ang imahe ng isang gabunan na nagtatago sa dilim. Napakalakas ng enerhiya nito at hinala ni Janus na iyon ay ang pinuno ng mga gabunan. Sa pag-ihip ng hangin ay kasabay ding naglaho ang presensya ng gabunan. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga tao kay Janus dahil sa ginawang tulong nito. Subalit hindi pa rin may kubli ang malungkot na pangyayari dahil sa mga nasawi. Madaling araw na nang makabalik sa bahay ang dalawa. Maraming salamat, Milton. Kahit delikado ang ginawa mo ay sinubukan mo pa rin. Wika dito ni Janus. Wala yon, Janus. Di ko lang matiis na hahayaan na lang kita. Alam kong malakas ka pero madami sila. Kahit sa ganoong paraan ay makabawi ako sa'yo. Tugon dito ng lalaki. Hindi mo kailangang bumawi sa akin, Milton. Responsibilidad ko na proteksyonan ang mga tao. Wika naman dito ni Janus. Samantala, habang nag-uusap sila, ay napatingin si Janus sa kalangitan. May kakaiba siyang naramdaman. Nagwika siya kay Milton na babalik muna siya sa kanyang baryo pagsapit ng araw at babalik agad pagsapit ng gabi. Tumango naman agad si Milton at wala itong problema sa kanya. Kinabukasan ay tumambad kay Janus ang mga sira-sirang kabahayan at walang tao sa lugar. Kaya naman dumiretso siya sa bahay ni Paul. Wala doon ang kaibigan. Akmang aalis na siya ay eksakto naman ang pagdating nito. Paul, anong nangyari dito? Nag-aalalang tanong dito ng antingero. Ang mga magindara, noong nakaraang gabi ay sumalakay ang mga aswang dagat. Pero naitaboy namin sila. Kaso lang marami ang nalagas na kabaryo natin, Janus. Tugon dito ni Paul. Nasugatan ka ba? Tanong dito ni Janus habang tiningnan ng nakabendang tagiliran nito. Huwag mo itong alalahanin. Malayo sa panganib to, Janus. Siya nga pala, kamusta na ang baryong pinuntahan mo? Tanong dito ng kaibigan niya. Inilahad naman ni Janus ang mga nangyari at nagluluksa din ang buong baryo dahil sa mga nasawi. Pinaalam naman ni Paul na galing siya sa may sementeryo at karamihan sa mga tao ay naroroon pa habang nagluluksa sa mga inilibing na kapamilya. Ayon kay Paul, habang nagkakasiyahan sila sa dalampasigan dahil sa kaarawan ng isang kapitbahay, ay biglang sinalakay ng mga magindara. Mabuti na lamang at palaging handa ang mga tao. Tinatayang nasa 10 magindara ang sumugod. Sa pinagsamang puwersa ng mga tao at sa mga usal ni Paul ay napagtagumpayan nila ang laban, subalit tanging isang magindara lamang ang nalagas sa kalaban, habang sa kanila ay mahigit 20. Napapikit na lamang si Janus at nagpipigil ng galit. Janus, kung iniisip mo na napabayaan mo kami, huwag kang mag-alala dahil alam ng mga kababaryo kung nasan ka.
Isipin mo, Janus, iisa lang ang katawan mo. Alam din namin na ginawa mo naman ang lahat upang ipagtanggol ang mga tao. Wika naman dito ni Paul. Hindi ko lang maiwasan ang pakiramdam na may kasalanan ako. Kung hindi lang sana nagkasabay ang Magindara at Gabunan. Tugon dito ni Janus. Nilagyan ko na ng pangontra ang buong lugar. Tapusin mo ang naumpisahan mo sa kabilang baryo. Kaya ko silang pigilan, Janus. Hindi man ako kasing lakas mo. Pero malakas ang tiwala ko sa aking mga usal at orasyon. Wika naman dito ng binatang albularyo. Pangako, uubusin ko ang mga aswang dagat na yan. Hindi ako titigil hanggat wala nang matira pa sa kanila. Sa pagbalik niya sa bahay, ay tumayo si Janus sa isang malaking bato. Habang nakatanaw sa malawak na karagatan, tila umayon ang panahon sa kanyang emosyon. Unti-unting nabuo ang maiitim na ulap at naglikha ito ng pagkulog at kidlat. Sumigaw ng malakas si Janus at tumama ang mga kidlat sa karagatan. Halos yumanig ang kalupaan sa tindi ng emosyon ni Janus. Bago naman lumubog ang araw ay bumalik na si Janus sa bahay ni Milton. Isang seryosong muka ang namutawi sa antingero. Inabisuhan niya si Milton na wag nang lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. At habang naghahapunan sila, ay pumintig ang tenga ni Janus. Narinig niya ang malalim na paghinga ng isang nilalang. Sumenya siya kay Milton na huwag maingay at manatili lamang sa loob. Sa paglabas ni Janus ay nakita niya ang isang gabunan na nakatuntong sa malaking sanga ng puno. Dito pala ikinukubli ng hunghang na Milton ang isang lapastanga ng antingero. At sa tingin mo ba ay magagapi mo ang pinunong katulad ko? Nakangising bungad dito ni Waldo. Bakit hindi natin tapusin ang lahat ngayon, Gabunan? Gigil na wika ng antingero. Naku naman, huwag kang masyadong atat, antingero. Darating din tayo dyan. At ikaw naman, Milton, isusunod na kita pagkatapos ko dito sa antingero. Babalatan kita ng buhay. Tumatawang sambit dito ni Waldo. Mabilis na nagpakawala ng kidlat si Janus. Subalit hinampas lang ito ni Waldo ng kanyang kamay. Bagay na ikinagulat ni Janus. Humalakhak naman si Waldo habang tumalon ng napakataas palayo. Bahagyang natigilan si Janus. Dito niya napagtanto kung gaano kalakas itong si Waldo. Naalala ni Janus ang isa sa mga labanan na pinagsamahan nila ni Paul. Isang gabunan rin ang natalo ni Janus, ngunit nagwika ito na may makakatapat din si Janus balang araw, at ito ay ikakapahamak niya. Kinumpirma naman ito ng isang albularyong matanda. Ayon dito, may natatanging lahi ng gabunan na kumakain mismo ng kidlat dahil ito sa tanga nilang mutya ng kidlat, at ang mga gabunan na ito ay hindi lang iisang mutya ang tangan sa katawan, kundi napakaraming bagay na magpapahirap sa isang antingerong lalaban dito. Janus, umalis na si Waldo. Tanong ni Milton na nagpabalik sa ulirat ng antingero. Oo, umalis na siya. Milton, payo ko sa'yo. Lisanin mo na ang baryong ito. Magkumbinsi ka ng mga tao na umalis na rin at huwag nang balikan ang lugar na ito. Teka, bakit? Ano bang mangyayari? Isang purong demonyo ang maghahari dito.
pero gagawin ko ang lahat upang tapusin siya. Wika dito ng antingero. Sa mga salitang narinig ni Milton ay batid niya na may kakaharaping napakalakas na kalaban si Janus at nag-aalinlangan ito kung matatalo ba niya. Tinapik niya sa balikat si Janus at pumayag sa nais nitong mangyari. Kinabukasan ay nagpaalam na si Janus kay Milton at muling pinaalala dito ang paglikas sa lugar. Magkikita pa ba tayo, Janus? Malungkot na tanong naman dito ni Milton. Subalit bahagyang ngumiti lamang ang antingero at tuluyan na itong tumalikod. Isang hapon ay nakita ni Paul si Janus na nakatayo sa malaking bato. Batid nito ang malalim na iniisip. Ang tagpong iyon ay nagpapahiwatig ng pamamaalam. Sa huling sulyap nila sa isa't isa ay gumuhit ang kidlat sa kalangitan na tumama kay Janus at biglang naglaho. Bumakas naman sa mukha ni Paul ang malungkot at matinding pag-aalala. Alam ni Paul ang matinding labanang kahaharapin ni Janus. Umabot ang isang araw. Dumaan ang ilang linggo. Gumulong ang ilang buwan. At lumipas ang maraming taon. Hindi na muling nagpakita pa si Janus. Sa mga panahong ito ay kabilang na si Milton sa kanilang baryo. Dito siya nagtungo at naging kaibigan niya si Paul. Nakatayo sila sa mismong malaking bato na huling tinayuan ni Janus at inalala ang mga karanasan noong nakasama pa nila ang antingerong may mutya ng kidlat kontra Haring Gabunan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa mga taong dumating at lumisan sa ating buhay. Sila ay nagdulot ng malaking bahagi ng ating buhay. Pero sadyang walang permanente sa mundo, kundi ang alaalang hindi natin malilimutan magpakailanman. Okay, opinion ko sa kwento natin. Grabe, isa na namang kwento ng napakaganda at kumbaga nakaka-goosebump yung kwento natin ngayon. Wala akong masabi. Yun nga lang, hindi ko rin alam kung anong nangyari kay Waldo saka kay Janus, pero parang base sa kwento, parang namatay rin si Janus, di ba? So, yun, dun lang medyo nalito ako ron. Kaya lang, parang bitin na bitin yung kwento, no? Pero wala tayong magagawa. Yun yung pinadala sa atin ng sender. Kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Salamat din sa patuloy na sumusuporta ng ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pasubscribe po ng ating channel Kwentong Baryo. Kwento ni Kabaryo, Kwentong Kalakbay at yung bago natin, Dear Kabaryo. Yan, so bali 4 na po yan para hindi na kayo malito. Yun lang mga kabaryo. Yung shoutout ko siguro sa mga susunod na upload na lang natin kasi sunod-sunod yung kwento nating purong mahaba. So medyo hirap tayo ngayon. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.